Makakabangon pa kaya si Magnus sa sunod-sunod niyang pagkatalo? At ito namang si Ferrugia, hanggang saan tatagal? Dahil kahit papaano may iniinda pa rin eh. I-analyze natin ang kanilang naging bakbakang dalawa, pero bago yan mga kamatyas, iwanan ko muna kayo ng puzzle, hatid uli sa atin ng Internet Chess Club. It's white to play mga kamatyas. Ano kaya sa palagay nyo ang magandang malakas na ginawa ni Anatoly Karpov noong 1981? Why to play and win mga kamatya. Sige po, sa mga makikita nyong kasagutan, lapag nyo lang sa comment section below ang mga makikita nyo po ha. Maraming salamat po. At sa mga wala pang Internet Chess Club application, madali lang. Downloadable lang sa Play Store, sa App Store, at free lang ang paggawa ng account dito. Kaya grab yours now mga kamatyas. Okay, gisahin na natin ito. White dito si Magnus, long game pa lang, nagkapisa ka na. Nag-E4, E5 si Ferrugia, Knight F3, Knight C6, Bishop B5. Yan po yung tinatawag na Ruy Lopez. At nag-A6, classical ang pinasok. Bishop A4, at nag-Knight F6, threat ampon. Knight C3, yan ang kakaibang in-apply na naman ni Magnus. Bawat opening po mapapansin nyo kay Magnus na may iba't iba siyang elements of surprise na ginagawa. Kaya hindi mahuli siya sa opening. Hindi siya mahuhuli kahit kailan Iba-iba Dito po ang natural talaga yung kinakaslingan lang. O kaya D3. Pero itong Knight C3 kakaiba. Pero bookline pa rin. Ang logic syempre para madepensahan ang pawn sa E4 na inatake. At nag-Bishop E7, castling, nag-B5 muna. Bishop B3, castling, at nag-D3 para suportahan ang pawn E4. Extra support. At nag-D6, ganun din naman po sa E5, nag-A3. Ayan, para makasecure na atakihin man ang bishop, may sapat pong aatrasan, tataguan. Kasi ang bishop na yan ay hindi basta-basta pinagpapalit sa knight lang. Knight A5, hinabol pa rin ni Ferrugia. Bishop A2, tago. At nag-Bishop E6, ayun, sinalubong na. Sinalubong ng exchange, tinanggap naman dito ni Magnus. Okay, hindi siya nababahala, no? Kasi kapag po ganyang tema, yung tore kasi nagiging power sa F-file yan Hindi siya nababahala, no? At yung E6, kapaki-pakinabang yan for extra protection naman sa sentro. Nag-B4. Okay, tingnan natin ang plano ni Magnus. Umatras ang knight, Bishop D2, simpleng develop lang, at nag-Queen E8. Ayan, malapit na mag-novelty ito. Ang daming nabawas. Kasi nababawasan yan Marami pang pagpipilian tapos biglang kukunti na lang, dalawa na lang. Sa master's database ng chess.com. Queen E8, ayan. Ang idea po niyan na nakikita ko, pwedeng Queen H5 or lalanding sa G6 para makapagbigay ng pressure, lalo na sa king side. Nag-Knight E2. Okay, lilipat dito sa G3, no? Paghahanda dito sa Queen. Nag-Knight H5. At yan, hindi pa novelty. Sorry po hindi pa novelty. Kala ko novelty na Knight H5. Ano plano? Magda-Knight F4. Okay? Nag-C3. Yan ang novelty. Kasi po, ang nakatala pa sa noong 2017, Knight G3 ang tinira exactly sa posisyon na ito. Okay po? Pero itong C3 bago ni Magnus para makontrol ang D4 square. Okay, Queen G6. Oy, nako, salbahiski. Si Ferrugia, kakainin yung knight, O kaya kailangan, alert all the time, mga kamatyas, kakainan, Knight G3 tinakpan na. At Knight F4 lumundag. Naku, napaka-powerful nung knight, A4. Okay, para pressure sa queen side. At kapansin-pansin na yung pawn sa D3 ni Magnus ay ibinibigay, mga kamatyas. Libre. Nag-Queen F7 lang. Ayan, pansinin natin. Coach, bakit hindi kinapture yan? Ano ang meron? Kakainin lang kasi itong pawn, tapos pag kinain, magku-Queen E2. Okay. Oo nga, no? Hindi ko napansin yun, Aalis yung knight, Knight F4, tapos Queen takes B5. Mababawi din pala, mga kamatyas. Tutubo pa sa position. Tingnan nyo po yung evaluation bar. Pumabor talaga sa puti. Okay, balik tayo. Kaya pala ang ginawa dito ay pag A4, Queen F7 lang. Yan, Queen F7. Kakain na ba dito mamaya? Dinay 4 na ni Magnus para
makaligtas na sa under threat. Nag G5 naman. Talagang bibira ng atake sa kingside. Magpo-pawn storming sa kingside. At kinapture muna ang B5 capture. Takes at takes ulit sa E5. D takes E5 ulit. Okay. Nga lang, double pawn. Parang pumangit Kinain na yung knight. Kain ulit. At yun, mga kamatsas. Yan ang mga binibiling tears of joy. Yan ang mga meron kay Magnus. Lumabas na. Obligado siyang bumawi din. No choice na siya. Kulelat siya versus leading. Oo nga, no? Labanan ng kulelat versus leading. Queen D7. Ayan, bago natin ituloy mga kamatsas, paalala lang po. Open na ang ating Kamatsas Rigid Chess Training online. Ang link ay makikita nyo po sa comment section below sa mga gusto pong mag-rigid training talaga online starting June 12 na po yun mga kamatsas. Pwede nyo pong itry, subukan nyo po ang training at sigurado marami po kayong matututunan. Okay po? Maraming salamat. Queen D7, tinirect ni Magnus ang knight sa C6. Kinapture lang ni Firouzja. Kasubuan na kumbaga, sabayan na. Sige, bang, bira. King takes F2. Okay. Kasi kala ko may G4 yung pala, yung tore hanging. Di pa pwede maka G4. Kala ko one piece daw ng ganun-ganun lang pero nag-rook F8. Another accurate move by Firouzja. At okay, ito na talaga. G4 is coming na. Pero nag-king G1. Bumalik lang kasi para pagka nag-G4, malayang makakaalis, makaka-knight dito lang. Pero nag-bishop to D6. Ano meron? Uy, may mga planong atake doon. May mga queen H5 ako nakikita G4. Kinain lang Nanginain lang si Magnus Baliwala. Queen takes B5, G4, knight D2. Okay, tapat ang tore sa queen. Bishop F4 at dyan po kumabyos. Okay. Bishop F4, ano threat? Bishop E3 check. King H1 lang. Sapat pa rin po ang suporta ng tore. Baliwala naman Okay, dapat daw ang tira ay Queen G7 daw. Queen G7. Threat yung pawn tapos may nakikita pa akong Queen H6. Ma-atake din yung pawn sa Pero ito talaga yung pinaka-threat dyan mga kamatsas. Okay, balik po tayo, no? Nag-bishop F4 G3. Ginood mo ban lang ni Magnus? Oo nga, no? G3. So, check. King G2. No worries kasi laging ang tore sapat ang suporta. Nag-Queen G7 threat ang pawn sa C3. Queen D3. Okay, tineret lang din ang bishop. Depensa na rin sa C3 at the same time. At nag-bishop to B6 umatras. Atras lang. Teka muna mga kamatsas. Bishop G5 ang gustong tira ng computer dito. Or Bishop H6. Ang layo Parang basta nakaturo sa knight. Pero parang okay lang din naman to stay the diagonal sa B6 to G1. Kain. At nag-Queen E2 tineret ang pawn sa G4. At ayun po, dinipensahan. Depensa sa pawn. Nag-H3. Ayun, inatake na. Inatake na yung pawn at babasagin sinuportahan lang ni Firouzja. Takes. Yun nga lang. Ito po'y another endgame battle. Nako, pag endgame, Magnus ang sinasabi nilang napakatindi sa endgame. Nag C4, inilag sa pagkakatret. C5 is coming na rin po mga kamatsas. Nag C6 para kung mag C5 man, mag bishop C7, doon natatakbo. Knight F1 maneuver. Yan ang malupites dito kay Magnus. Kita niya kagad, detect niya kagad mga kamatsas, yung mga dapat atakihin sa kalaban niya. Ayun Knight H2. Ayun babagsak yung pawn G4. Nasa light square, paano didepensa ng bishop yan? Aray ko! Sakit! King F8 mga kamatsas at nag-Knight H2. Queen C3. Pwersadong iwanan na ang pawn G4 dahil no choice, babagsak din naman yan. Queen C3 threat ang pawn B4 at Knight takes G4. Queen takes B4. Ayun. Na bad move mga kamatsas. Dapat daw po ang tira is King E7. Diyan pala dapat ang tira. Queen takes B4. Ano meron? Knight E5. Nako po. May pahatid. May pahatid na bola. Kumbaga sa bilyar. May pahatid. Kumbaga nilapit lang sa butas.
May Queen F3 check na paparating. Naku po, saan man pumunta ang king may padikit na Queen F7 dahil itong F7 ay nasusuportahan ng knight. O, pahatid yan eh. Oh. Naku, delikado. Nag-Queen D6, threat ang knight. Queen H5, depensa muna. Threatening matchas. Naku, sakit sa ulo nito. Ito yung mga masasakit na sandali. Queen D2, checking H3, walang kasunod. Lalabas, check lamok lang. Kaya nag-King E7 na lang po si Ferruccia. Ito yung mga pagkakataon na yung mga check, kung minsan nonsense na eh. Pag angat, ano kasunod? Poproblemahin mo pa rin naman still yung paparating na matchas. Kaya ginawa dito, mas practical, mamaya na ang check. Ano yon? Check later, takbo now. Takbo muna. Nag-check doon at nag-King E8. Hindi po kasi pwedeng dumapo sa dark square yan dito, matchas. Pag doon, nako, double naman, queenless. Pag dito, nako po, may check naman dito. Nako po, diligading, makukuha yon. King E8 only square. Pero chumek, okay, sinayaw-sayawan muna ni Magnus. Check, check, check ulit. King E8 at nag-King H3 yan, ang mga isa pa sa mga binibiling tira. Maintaining the agony, ika nga mga kamatyaso. Ayan, pag King H3, iwas lang sa mga tempo check. Nako, paano ngayon yan? Di makapalag, di makagalaw, di larga-larga yung queen kasi baka may kalalagyan yan pag iniwan yung king, Nag-bishop. Tapang pa rin. Tusok na tusok. Yun nga lang mga kamatyas, may napakagandang nakahandang plano pala si Magnus dito. Check, King E7, pakiguess nyo nga po yun. Talaga palang expected yung Bishop D4 na yan. May nilanding si Magnus na nakakagulat. Pakiguess nyo po sa ilang sandali lang, tutuloy agad natin. Start. Maraming salamat po mga kamatyas. Congrats sa nakakita ng Tactical Blows Knight takes C6. Kung kayo po ay lagi nagsosolve sa Internet Chess Club application, panis na sa inyo yung mga ganyan. Madali nyo makikita yan. Babarin nyo lang ang mata nyo sa mga tactical patterns. Gamitin nyo po yung Internet Chess Club application. Okay, kinain, obligadong kainin, bitaw yung bishop. 2 pawns up sa queen and pawn ending na ito. Yun nga lang mga kamatyas, maselan pa rin po itong ending na to kasi queen and pawn ending to. Napakaraming checks na po pwedeng makagawa or magawa ng defender side dito. Kahit na lugi pa yung black, ingat ka sa mga check-check niyan pagka ganyan. So king F7 para walang check doon. Nag C5 lang. Unti-unting progress lang si Magnus para ma-develop yung pawn hanggang sa maipalapit sa C7, ma-promote. Queen B5, Yan ang mga long shots na dapat iingatan dyan. Pero nag-King H4 lang. Ilag-ilag lang. Placing lang kumbaga sa bilyar King G6, Queen E5, tempo threat muna sa E6. Nag-Queen C4, depensa muna sa E6. Chumek, gumanon, at nag-King H5. Another practical, superb idea in the endgame. So, grabe to, Nakatret yung pawn sa E4. Kung ako yan, mga kamatyas, baka mapilitan akong depensahan yan. Nakakailang, Pero, King H5 lang sa mga warrior talaga, like Magnus, At nag-Queen C3 para may mga gulo-gulo check, may mga gulo-gulo check. Ayan. Pero, silipin natin. Maaring mapatanong kayo, Coach, ba't di kinain yung libreng pawn? Ano ba meron? Sisimplihan lang ni Magnus ang lahat-lahat. Wawalisin lang. Queen F4 check. Mahuli muna ang queen na ng gugulo, but still with extra pawn. White is simply wins sa ganitong king and pawn ending, mga kamatyas. Simple lang, O convert mo lang sa king and pawn ending, di ganun na lang. O yun, Very simple chess. Simple Chess by Suwitin. Ayan, may ganung libro Simple Chess by Suwitin. Search nyo po. Maganda po yung libro na yon, Simple Chess. Ang author ay si Suwitin. Isa po sa mga great theoretician noong araw. Doon kasi pinapakita yung mga simple chess na hindi na kailangan pahirapin, simple lang pagdating sa mga practical approach kagaya nung nakita natin. Kaya ginawa dito ni Ferruccia ay nag-Queen C3, baka sakaling makagulo-gulo ng mga check-check, pero nilak lang ni Magnus ang potential na papasukan. At nag-Queen C2, susundot doon, may mga sundot dito, pero sorry kay Ferruccia, may Queen F6 check, naparisay na siya dito. Bakit po? Saan man pumunta, may ahuhulihin na.
Hindi na po kakainin to eh. Makakailag pa, makakatungtong pa sa dark square eh. Ito lang, queen G6. Mapa-king G8 pala, mapa-king E8, queen G6, huli, obligado, and then very simple king and pawn ending. Nakapisa din, nakabawi din si Magnus. Ang hirap po nung sa kanya. Nasa home court pa siya, doon pa siya napagtatalo. Parang, nako, kung sa akin yun, baka ma-depress na ako eh. Sobrang hirap ng ganun, ano? Lalo na ikaw inaasahan ng iyong bansa. Ikaw ang hero ng bansa mo, tapos diyan ka pa tinatamaan. Ilang beses na yung tama niya, mga talo niya sa long games, no? So, ganun pa man, silipin po uli natin mga kamatsas ang standing, no? Dito po sa after round number 6, kanina nakita na natin sa mga di pa po nakakapanood ng in-upload ko tungkol kay Wesley versus Pragnananda. So ano nyo lang po, ipanoorin nyo lang mga kamatsas. So ito po, no, leading na si Wesley sa score na 11.5 points at Firouzja 10 points. Okay, naawat-awat. At Keimer 8 points, Magnus Carlsen pumang-apat with 7.5 points. 6.5 si World Champion Gukesh at 6 points naman si Pragnananda. Kapag ito po nakondisyon si Magnus at hinabol niya yung 4 remaining games for 4 straight wins, for example sa long game, ilan yun? 3, 6, 9, 12 points. Nako, baka mag-champion pa. Kaya dito hindi pa po natin mahahatulan na si Wesley ay talagang magdedire-diretso na. May 4 games to go pa. No? At ang long game with 3 points, hindi natin masabi talaga. Hindi natin ma-predict pa ngayon. Sa ngayon, maganda kalagayan ni Wesley. Keep it up. Tuloy-tuloy lang, Wes, para siya ay talagang tuluyang umalagwa. Lumayo ang agwat niya. Pero pagka ganyan pong 11.5, 10 points, dikit-dikit pa yan halos. Kasi nga 3 points lagi nakahanda sa panalo sa long game. Ano po masasabi niyo mga kamatsas dito kay Magnus Carlsen at kay Firouzja? Ano man ang inyong saloobin, lapag nyo lang po sa comment section below. And then, support na po kayo mga kamatsas sa ating darating na Kamatsas Continuation Training this June 12. Matatapos po ng July 12. At ang schedule ng days ay Friday and Sunday. At may 2 oras yon. Iba ang oras lang sa intermediate, iba ang live sessions naman sa advance. Kaya, di ba kayo maka-attend ng live sessions, may secure po na replay, live recording sessions sa Facebook group na after nyong mag-register, lalagay po namin kayo sa Facebook group. Maraming salamat po mga kamatsas. At don't forget to subscribe this channel. Magkita-kita pa po tayo sa mga susunod pa nating chess updates. God willing.